At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangatlong kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Alamat ng Taong Ahas, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Marami ang kalalakihan at mga kamag-anak ni Melinda na naghanap sa kanya. Pero kinilabutan sila nang makakita sila ng kakaibang dinala at pinaniwala ang kapriyo. Nagsitagbuhan sila at tanging si Daniel lang ang naiwan. Nakita niya ang kapre. Dahil nasa espiritu siya ng anak, naging matapang niyang sinunggaban ng kapre at nagpabigla sito at biglang naglaho. Ilang sandali lang ay narinig ni Daniel ang sigaw ni Melinda at nilapitan niya kaagad at sinabahang makauwi. Napabalita yun sa buong bayan ng San Carlos at hanggang buong lalawigan. At naibalita sa mga impila ng radyo, telebisyon at nalagay pa sa pahayagan. At lalo nang humbaga si Eva. Subalit, galit na ba ng kuya niyang si Rigor? Paparangalan si Daniel na dataong pista noon ng San Juan Bautista. Pero hindi nakadalo si Melinda dahil nagabihan silang nagkwentuhan ni Josie. Tinagkad niyang hahabol kasama si Josie, pero nakakita sila ng kapre. Melinda, ang dilim dito. Hindi na natin makita ang dinaraanan natin. Basta maglakad lang tayo. May nakikita kong ilaw ng mga kabahayan sa bandalon. Malapit na tayo. Lalakarin na lang natin hanggang plaza ng bayan. Siguradong naghihintay na si Daniel doon. Melinda, tingnan mo! Tingnan mo! May kapre! Halika na, Josie! Bumalik tayo sa bahay! Bilisan mo! Halika na! Melinda! Hintayin mo ako! Hinawakan ako ng kapre! Wag! 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 Kailangan makawala ako! Wag! Maawa ka sa akin! Wala akong kasalanan sa'yo! Wag! Melinda! Rigor, iho. Nandito ka na pala. Nasaan ang kapatid mo? Sorry po, Mama. Hindi ko siya nasundan eh. Ano? Bakit umuwi ka na? Bakit hindi mo siya hinanap? Mama, buti pa siguro tumawag kayo sa pulis. Magpatulong na tayo na maghanap kay Emma. Doon sa palagay ko baka dinukot na siya ng lalaking lasinggero at adik na yon. Ano? Di ba pinarangalan siya ngayon? Bakit mo naman nasabing Wala akong tiwala sa taong yun, Mama. Palagay ko, kunwari lang na nagligtas siya ng dalaga. Pero sa totoo lang, Mama, pinagnasahan lang niya. Kaya sige na, Mama, tumawag na yun sa pulis para tulungan tayong maghanap kay Emma. Ay, nako. Napakabatugan mo talaga. Iniaasa mo sa pulis ang paghahanap sa kapatid mo. Tama na po yan, Mama. Sige na. Tumawag na yun sa pulis para maumpisa na nilang paghahanap kay Emma. Sige na. Naku, ang babae yun, oo. Napakatigas din ng ulo. Sinabihan ko na siya na huwag lang lalabas. Ipinilit pa rin ang gusto.
Ang daming inirigalo kay Daniel. Oh, ano ang mga yan, Uneng? Saan galing ang mga yan? Inutang mo na naman, ano? Anong inutang na sinasabi mo, Adoy? Regalo ito sa anak natin. At may pera pa. Ha? Binigyan ng pera si Daniel. Naka, baka ubusin niyang pambili ng alak ang yan. Ay, hindi. Ipinatago nga niya sa akin eh. Para daw hindi niya magastos. Mag-iipon daw siya para maipagpatuloy daw niya ang kanyang pag-aaral. Ano? Naku, Uneng. Naniwala ka naman sa sinabi niya. Hindi mo ba alam? Nasa 10 sasabihin niya 13 ang hindi totoo. Ay, sobra ka naman, Adoy. Masyado mo namang minamaliit ang anak natin. Anong minamalit na sinasabi mo? Hindi naman Anong hindi? Narinig ko ang mga sinasabi mo sa kanya. Lagi mong sinasabi na inutil siya. Tama ba yun? Ha, Adoy? Kung sabihin ko rin na inutil ka, na namamaluktot na lagi ang gusto mo? Aha. Uneng. Mabuti naman at dumalaw ka dito sa bahay, Daniel. Pasensya ka na. At hindi ako nakarating ng pinarangalan ka. May nangyari kasi sa amin ng kaibigan kong si Josie. Ha? Bakit? Anong nangyari sa inyo, Josie? Dinalaw ko siya sa bahay nila at nagkwentuhan kami. Katunayan dadalo sana kaming dalawa. Kaya lang, hindi namin napansin ang oras at inabutan pala kami ng gabi. Sinubukan naming dumalo, pero hinarang kami ng kapre. Ano? Kapre? Saan niyo nakita? Hindi na namin alam kung saan na yun. Madilim kasi sa lugar na yun. Kaya pasensya ka na, ha? Wala nga naman yun, Melinda. Ang importante, ligtas kayo ng kaibigan mo. Salamat. At naiintindihan mo kami, Daniel. Tibali, babawin na lang ako. Huwag ka munang alis, ha, kagad. At ipagluluto kita. At darating ngayon si Josie, yung kaibigan ko. At ipapakilala kita sa kanya. Melinda! Nandito na ako! Ha? Nandito na pala siya, Daniel. Josie, halika dito! Nandito si Daniel! Ikaw pala si Daniel. Kinagagala kitang makilala. Ganon din ako. Josie ang pangalan ko. Josie, tulungan mo akong magluto. Gusto kong mabusog natin si Daniel, ang aking bayani. Tutulungan ko na lang kayong magluto. Wag na, Daniel. Buti pa, habang naghanda kami ni Josie ng makakain natin, magkwentuhan tayo. Sige, anong gusto niyong pagkukwentuhan natin? Gusto ko yung tungkol sa kapre. Nako, ikaw talagang Emma oo. Akala ko may masamang nangyari na sa'yo. Saan ka ba nagpunta, ha? Papunta sana ako dun sa auditorium, Mama, para masaksihan ang pagbibigay ng parangal kay Daniel. Kaya lang, naligaw ako dahil ang dilim sa labas. Bakit mabilib na bilib ka sa Daniel na yun, ha? Dahil bayani siya, Kuya. Iniligtas niya si Melinda sa kamay ng salbahing kapre. Ikaw, magagawa mo ba yon? Sino bang Melindang yan na sinasabi mo? Iniligtas niya? Hindi mo ba narinig sa balita sa radyo, Kuya? At saka hindi mo pa binasa yung dala kong pahayagan? Hindi ako interesadong magbasa ng pahayagan. Lalo na ang banyak na Daniel na yon ang ibabalita. Kuya, ang iniligtas ni Daniel na dalaga ay si Melinda.
Yung dating reyna sa barangay Mamarlaw at kandidata siya sana sa reyna ng ating bayan. Kaya lang, nadukot nga siya ng salbahing kapre. Ha? Siya ba? Kung ganun, dadalawin ko siya. Baka mamaya masyado siyang maniwala sa lalaking yun. Malamang. Alam mo kuya, paniwalang-paniwala na si Melinda sa kanya dahil siya ang nagligtas sa kanya. Ano? Hindi. Kailangang mailigtas ko si Melinda. Gagawin ko lahat para mailigtas ko siya. Sino ka mo ang ililigtas mo, Rigor? Si Melinda raw, Mama. Ano? Nasisiraan ka na yata ng bait, iho. Paano mo ililigtas? Nailigtas na siya ni Daniel. Mama, ililigtas ko siya sa kamay ni Daniel. Dahil manyak yun. Lasinggero. Hadik pa. Baka gasahin niya si Melinda. Kuya! Nakakatuwa talagang kausap si Daniel, Melinda. Parang hindi ako magsasawang kakwentuhan siya. Oo nga napakakwela niya. Tawa nga ako ng tawa kapag nagkukwentuhan kami Siguro naman wala na siyang masabi sa'yo dahil binusog nating mabuti. May bit-bit pa. Sana maanyayahan natin siya ulit dito sa bahay. Teka, may tatanong lang ako sa'yo ha. Huwag kang magagalit. Ha? Bakit naman ako magagalit? Ano ba yun? Parang nahalata ko Type mo na siya, no? Ha? Josie, kung kasi, Ayan, no? Namut lang mukha mo. Kahit hindi mo aminin sa akin, alam ko na type mo siya, hindi ba? Aminin. Ha? May dumating. Sino kaya ito? Ha? Sasakyan niya ni Rigor. Oo nga. Alam na kaya niya ang tungkol sa pagliligtas sa'yo ni Daniel? Malamang alam na niya. Hayaan mo na lang siya. Dahil plano ko nang makipagkala sa lalaking yan. Melinda! Inay, nandito na po ako. May dala po akong pagkain ninyo ni Itay. Kumain na rin kayo. Ha? Ano ang mga dala mo, anak? Ang dami niyan, Ano yan? Pagkain po, ulam. O ayan, kumain na kayo ni Itay. Nasaan ba si Itay? Nandyan lang sa tabi. Sige, kanina pa kami gutom ng tatay mo Sandali lang tatawagin ko Adoy! Halika na! Kumain na tayo! May dalang pagkain si Daniel. Halika na! Alam kong gutom ka na. Busog pa naman ako Nako, halika na! May adobong manok. Paborito mo to. Kahit na paborito ko yan, ayaw kong kumain. Nakakahiya dahil inutil ako. Ay, nako! Nagtampo pa kunwari ang pangit na matandang ito. Sige, kung ayaw mong kumain, di huwag. Kakain na ako. Ang sarap nito. Tao po! Tao po! May tao. Tingnan mo nga, Daniel, kung sino yan. Sandali lang po, Nay, at sisilipin ko kung sino yan. Tao po! Inay, si Emma po, yung anak ni Doña Victoria. Bakit kanya hinahanap? Anong kailangan sa'yo ng babaeng yan? Naka, malamang uling. May ginawang masama na naman ang Daniel na yan sa kanya. Malas mo, Daniel. Ipapakulong ka na niya. Buti nga sa'yo, tarantado!
Rigor, anong kailangan mo? Dapat pa bang itanong mo yan sa akin? Natural, dinalaw kita dahil miss na kita. Ganon ba? Alam mo, masyado akong naglala nang nabalitaan kong nadugot ka raw ng sabahing kapre. Kung alam mo lang, Melinda, talaga babawiin kita sa kanya. Kaya lang nahuli ako Dahil kanina ko lang nalaman ang nangyari sa'yo. Teka, totoo bang kapre ang nagdukot sa'yo? Oo, Rigor. Kapri nga. Bakit? Hindi ka ba naniniwala? Hindi mo ba narinig sa balita sa radyo o nabasa sa pahayagan? Hindi nga Kanina ko lang nalaman. Dahil sinasabi sa akin ng kapatid ko. Ganon ba? Pasensya ka na, Rigor. Pero gusto ko nang magpahinga Siya nga naman, Rigor. Gustong magpahinga ang aking kaibigan. Josie, pwede bang iwanan mo muna kami sandali ni Melinda? May pag-uusapan lang kami sandali. Huwag, Josie. Huwag mo akong iwanan. Dito ka lang. Kung ano man ang sasabihin niya, kailangan marinig mo. Melinda, alam kong nagtatampo ko sa akin, pero hindi ko talaga alam ang nangyari sa'yo. Rigor, mula sa araw na ito, ay pinuputo ko na ang relasyong merong tayo. Melinda. Oh, ano? Narinig mo ang sinabi ng kaibigan ko. Kaya pwede ka nang umalis. Dahil wala na siyang pagmamahal sa'yo. Sige na, umalis ka na. Alis! Huwag mong masyadong isipin ang problema mo. Oo nga, pare. Bahala kami sa'yo. Kaming bahala sa'yo, kay Melinda. Si Susan, o kaya si Iba. Oo. Nandyan din si Andrea. Oo nga. Huwag lang si Amelita dahil kasintahan ni Rolito yun. Oo. Bakit ba? Hindi ko matanggap na siyang pumutol ang relasyon namin. Hindi. Ano ngayon ang plano mo? May papagawa ko sa inyo. At sana magtagumpay kayo. Sabihin mo naman. Ano ba yun? Sabihin mo lang. Ano yun? Buti pa makinig kayo. At ipapaliwanag ko sa inyo ang gagawin ninyo. Makinig kayo. Nakaalis na si Josie. Nag-iisa na ako dito sa bahay. Makatulog na nga. Papasok na ako sa kwarto. Ay, teko, antok na talaga ako Parang may tao sa labas Nagbalik yata si Josie. Baka natakot dahil madilim sa dadaanan niya. At dito na siya makikitulog. Josie! Ikaw ba yan? Josie? Ano kaya ang mangyayari kay Melinda sa gabing yun? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Alamat ng Taong Ahas.
dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.